Living in God's love. Mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ang ating topic this morning para sa ating pong daily devotion. Dito po natin matututunan at malalaman kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Na siya ang unang nagmahal sa atin, kaya naman tayo ay marunong magmahal sa ating kapwa because of God's love. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You at sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Today is Saturday, December 13, 2025. Hallelujah! Napaka-lamig na po ng panahon, no? At nakakatuwa dahil masarap na matulog kahit walang ventilador o aircon. Pero kailangan pa din ng ventilador. Mainit eh. Hallelujah. Ako lang po yung aking ilaw dito. Para tayo ilimiwanag. Yan. So, again po, no? Welcome sa ating pong devotion ngayong umaga. At buksan na po ninyo ang inyong Bible sa 1 John 4 verse 16 ng New International Version. At kung ang Bible ninyo ay tulad ng Bible ni Ate Mavs, yan po ay ang unang Juan 4 verse 16 ay matatagpuan sa page 313 ng ganitong Bible. Yan, nasa lumang tipan po yan, halos nasa dulo na ang aklat ng unang Juan. Sige po, patuloy tayo. Basahin na po natin, no, ang ating verse na pag-aaralan ngayong umaga. Na ang sabi po sa 1 John 4 verse 16, New International Version. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia. Unang Juan 4 verse 16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. At kami po ay muli mong binigyan ng kalakasan, bagong pag-asa, upang harapin ang araw na ito ng buong tapang, buong lakas. Sapagkat alam namin, Panginoon, Ikaw ang siyang mangunguna at Ikaw ang siyang magtuturo sa amin upang mapagtagumpayan namin ang buong araw na ito. Uspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. At ang nais lamang namin, Panginoon, ay maparangalan ka, madakila at maluwalhati. We praise you, Lord. We honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, again, basahin po natin, no, ang ating verse sa pagmimilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 John 4 verse 16 na ang sabi po sa New International Version, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, 1 John sa unang Juan 4 verse 16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos at tayo ay muling tuturuan niya sa katuroang ito patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito pong lagi natin binabanggit dito, no? That God loves us so much. At ito yung bagay na dapat nating tandaan at maunawaan kung gaano niya tayo kamahal. Ang title ng ating devotion this morning ay Living in God's Love. Mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos.
Namumuhay nga ba tayo ayon sa pag-ibig ng ating Diyos na buhay? Kumusta po ang ating pang-araw-araw na buhay? Ito ba ay nakaangkla sa Panginoon at dama ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan? So have you ever met someone who was exceptionally kind and caring? Naka-meet ka na ba ng tao na sobrang exceptional yung kanyang kabutihan at ang kanyang pagmamahal sa iyo? Good friends are like this. Sigurado, may mga kaibigan tayo na ganun magmahal at ganun kabuti sa atin. And welcoming, sila yung mga taong welcoming, eager to know how you're doing, yung mga lagi kang kinukumusta, and giving their undivided attention. Yung talagang laging nakabantay sa'yo, lagi kang binibigyan ng pagpapahalaga, ng oras, and a good friend reminds us who we are. Yan ang mga tunay na kaibigan. Yung mga kaibigan na kahit na masakit, sasabihin sa'yo just to correct you because mahal ka niya. And a good friend, they listen to everything. The good and the bad with compassion and love. Di ba yung bang willing makinig? Kahit paulit-ulit, kahit na pangit o maganda yung nangyayari sa'yo, pag kinausap mo siya, pakikinggan ka, sasamahan ka sa mga problema mo, sa mga pagsubok ng buhay mo, na kahit parang nakakainis na kasi paulit-ulit, pero dahil mahal ka ng kaibigan mo, nakikinig siya with compassion and love. Yung pakikinig na may malasakit at pag-ibig. So, God is a friend like this. Yan. Our God is our friend. He listens. He empathizes. He cares so much and is kind in His responses. Ganun ang ating Diyos bilang kaibigan. Tunay na nakikinig siya sa ating mga kadramahan sa buhay, sa ating mga sumbong sa Kanya, sa ating mga kwento, sa ating mga panalangin, sa ating mga hinaing, sa ating mga problema, pagsubok, di ba? Sa mga sumbong natin, lahat yan pinakikinggan ng ating Diyos kasi kaibigan natin siya. And He empathizes. Talagang nakikidalamhati siya sa'yo. Ramay siya sa'yo. Na kahit ano pa yung pakiramdam mo, iintindihin ka niya. Uunawain ka niya. Kasi kaibigan natin siya at mahal niya tayo. At sobra siyang nagkikare sa atin. At yung kanyang mga responses ay talagang para sa ikabubuti natin lahat. Wala siyang ibang iniisip kundi yung para sa kabutihan natin. In fact, God does more than just show love. He is love. Siya ay pag-ibig. Di ba yung sabi sa ating verse na pinag-aaralan ngayon? Ang Diyos ay pag-ibig. He is love, di ba? Talagang ang pag-ibig ng Diyos. Siya mismo yung pag-ibig na to. It is impossible for Him to be anything else because love is His very essence. So imposible sa Kanya yung maging kung sino siya eh. Kasi talagang siya ay pag-ibig. Siya ang tunay na pag-ibig natin. And His love is pure. Sobrang walang makakatulad sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And it isn't selfish, disengaged, bitter, resentful, or passive. Ang pag-ibig ng Diyos hindi tulad ng pag-ibig ng tao. Diba? Minsan ang tao nagiging selfish, pero si Lord, ang pag-ibig niya, selfless. Talagang wala siyang ibang inisip, kundi yung ibigay ang lahat. Kaya nga, ang pag-ibig niya unconditional eh. Walang if, walang buts. Alam mo yun, yung mamahalin lang kita kapag mabait ka. Diba? Hindi ganun si Lord eh. Hindi siya yung Diyos na may kondisyon pag nagmahal. Hindi siya yung
Bibigyan ka niya ng ganito kapag ganito ka. Diba, ang tao kasi ganun eh. Tayo may limitasyon eh. Para bang, oh, love kita pag mabait ka ha. Minsan sinasabi natin sa mga anak natin yan eh, no? Yung mga maliliit nating anak, oh, anak, love kita ha, basta mabait ka. Basta magpapakabait ka. So, ang tanong, paano kung di siya mabait? Love mo pa rin ba siya? Diba? Ang Panginoon kasi, mabuti o hindi ang iyong ginagawa, mahal pa rin niya tayo. Pero syempre, kapag yung ating ginagawang kasamaan o kasalanan ay wala wala tayo sa relasyon sa Panginoon, ay magiging kaaway natin ang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay may personal na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay tunay na nakakakilala sa ating Diyos, tinanggap na natin siya sa our Lord and Savior, talagang meron na tayong personal na relasyon sa Kanya. Magkaproblema man tayo, magkasala man tayo ulit, dahil anak na tayo ng Diyos, nandyan ang Kanyang pangunawa. Nandyan ang Kanyang pagmamahal. Kasi pag may relationship na tayo with the Lord, sa totoo lang, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na tayo babalik sa dati nating pinanggaling niya ang pagkakasala. Yung hindi na natin uulitin yung mga maling nagawa natin na sobra sa pagkakamali natin. Di ba? Kumbaga, magkasala ka man, pero aware ka na kagad na mali ito. At agad ka na magbabalik loob sa Diyos, hihingi ng tawad. Yun yung pagkakaiba kapag may relationship na tayo with the Lord. Eh. Kaya po, yun yung una nating gawin. Seek God first. Diba? And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Napakahalaga po nun. Sabi nga ng Panginoon dito sa verse 7 ng chapter 4, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Diba? So, kaya nating magmahal because God first loved us. Una siyang nagmahal sa atin. Yun ang sinabi sa verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nating magmahal eh. Because minahal niya muna tayo. Loaded na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nag-overflow. Kaya na nating ibahagi ito sa iba. Kaya na nating magpatawad. Kaya na nating magpasensya. Kaya na nating umunawa. Kaya na nating magmahal, 'di ba? Ng kaaway, hindi lang ng mga taong gumagawa ng mabuti sa atin. Pati yung mga kaaway o umaaway sa atin, kaya na nating mahalin. Kasi ang tingin na natin sa kanila ay ang pag-ibig ng Diyos na siya ay nilikha ng Diyos at siya ay dapat na mahalin. Kasi kung inaaway na tayo, tapos aawayin din natin, parang hindi naman natin napapractice yung love ni Lord kapag gano'n, di po ba? Kasi hindi sa Diyos yung galit, hindi sa kanya yan, hindi sa kanya yung pang-aaway. So, ang gusto ng Diyos ay kapayapaan. He is a way maker and a peacemaker. So, paano natin maipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao kung kapag inaway tayo, aawayin din tayo. Dito sabi niya, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Lagyan mo pa ng palaman. Pero yung palaman, wag yung nasa bote pa, ha? Kasi baka pag yung nasa bote pa, ibato mo magkakabukol siya. Joke lang po yun. So, ang sinasabi natin, kung mahal mo ang isang tao, papalitan mo ng pag-ibig o susuklian mo ng pag-ibig yung mga ginagawa niya sa'yo. Kaya nga ang sabi po, to be a Christian is not difficult. To be a Christian is impossible. Diba talagang, sa totoo lang, napaka-imposibleng magmahal ng kaaway. Pero dahil sa Panginoon, kinakaya nating magmahal ng kaaway, ng kagalit natin, ng mga taong gumagawa ng hindi tama sa atin. Kasi si Lord na yung kumikilo sa buhay natin kapag kaya natin gawin yun eh. Hindi po madali yun, sa totoo lang. Sa ating buhay, nung siguro sa mga lumang buhay natin nun, kung away-away, kung galit-galit, di ba? Magkalimutan na tayo. Minsan may mga term pang Pinoy na sa mga magkumpare, magsaulian na tayo ng kandila. Di ba? Kasi kapag ka ganun,
hindi natin maipapadama yung pag-ibig natin sa kanila. At paano natin sila mahihikayat ng ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig kung ganun tayo makitungo sa kanila, kung ganun tayo makipagkapwa-tao, di ba? Kasi ang mga tao ay hinahanap sa atin yung pag-ibig ng Diyos, lalo tayo na mga anak ng Diyos, no? Lalo na pag alam nila na ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay born again Christian, tapos makikitaan ka nila ng ganitong pag-uugali na hindi nakikita si Kristo sa buhay mo, panigurado hindi mo sila maaakay pabalik sa Panginoon. So, maging halimbawa at mabuting halimbawa tayo ng isang anak ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po talaga madali at naiintindihan ko kayo dyan. Kaya nga, kapag nakakaranas tayo ng mga ganong bagay na parang ang hirap tanggapin dahil may mga taong nananakit sa atin, ipagdasal po natin. Humingi tayo ng gabay sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na kayanin natin na mahalin ang mga taong ito sa kabila ng kanilang mga ginagawa sa atin. Di ba po, no? Kasi hindi po talaga madali. Pero by the grace of God, kakayanin po natin ang lahat ng yun. And sabi dito, we can trust this kind of love, we can trust God. So again, papasok yung pagtitiwala natin sa Diyos. If ang Diyos ay mahal natin at alam natin minahal tayo ng Diyos, pagkakatiwalaan natin siya. Yun sabi sa verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Diba? Ito yung faith na kahit di mo pa nakikita si Lord, hindi mo alam kung anong itsura niya, pero alam mo sa puso mo na siya ay Diyos, na siya ay nagmahal sa atin, na siya ay nagpapako sa krus, namatay, inilibing, at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay ng maguli upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang way ng Lord o pag-demonstrate niya ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Sabi sa verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Di ba po lagi natin pinag-uusapan na yun ang pag-ibig ng Diyos, ang ating kaligtasan dito sa sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. So, yan yung ating pinag-aaralan ngayon, no? So, napakahalaga na tayo ay alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Nang sa gayon, yun din po yung ipadama natin sa iba. Yun din yung ibahagi natin sa iba. And sabi pa dito, in 1 John 4:16, we find a beautiful reminder of what life with God is like. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Ulitin natin. Sabi sa 1 John 4 verse 16, sa Tagalog, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kasi kung wala ang pag-ibig sa puso natin, wala ang Diyos sa atin. Diba? Kasi siya ang pag-ibig eh. Kaya nga, sabi din dito, walang, ang nagsasabing, sabi sa verse 20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Diba? Kasi,
ang pag-ibig ng Diyos kapag nasa atin, wala na yung puot, wala na yung galit, wala na yung sama ng loob, wala na yung hinanakit. Puro pagpapatawad na ang pwede mong ibigay sa iyong kapwa. Magagalit ka minsan, pero natural yun, tao ka eh. Nasa flesh pa tayo. Nasa imperfect world pa tayo. Pero yung panatilihin mo yung galit mo sa puso mo at hayaan mong umusbong yan dyan at lumago yan dyan, ay yun ang bagay na hindi na tama. Kasi hindi na po sa Diyos ang ganong galit. Di ba wala naman tinuro ang Diyos na tungkol sa galit eh. Ang gusto ng Diyos ay yung bunga ng Espiritu Santo na joy, love, peace, kindness, gentleness, goodness, self-control. Yun yung fruit of the Spirit eh. So, wala dun yung salitang galit, sama ng loob, hinanakit. At yun ay lahat kabaliktaran ng, ng pag-ibig ng Diyos na gusto niyang manahan sa puso natin. So, huwag natin sabihin, mahal ko yung kapwa ko. Pero sa totoo lang, huwag mo sabihin, mahal mo ang Diyos, pero sa totoo lang, nanggagalaiti ka ng galit sa iyong kapwa. Nagtatanim ka pa ng sama ng loob. Tanggalin na natin yan at isuko na natin yan sa Panginoon. Sapagkat yun yung bagay na magiging hadlang para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. At hindi rin naman tayo matatahimik eh, di ba? Kapag may sama tayo ng loob sa ating kapwa, tayo rin ang naapektuhan. Tayo rin ang hindi matahimik. Tayo hindi makatulog. Tayo yung bang lagi nakasimangot, nasisira ang araw natin, nasisira ang mood natin. Kasi nagpapa-apekto tayo doon sa galit na meron tayo. Minsan po meron pa akong narinig na tao na nagsabi, hindi kita mapapatawad. Hindi po ako sinabihan nun ha. Narinig ko lang. Hindi ko alam kung pelikula ba yun. Sabi niya, hindi kita mapapatawad. Hanggang kamatayan, hindi kita patatawarin. Ako po, wag po nating ugaliin yung ganun at gawin yun. Kasi pagka ganun, talagang walang pag-ibig sa puso na nananahan kapag ganun tayo magsalita. Kasi ang kailangan po natin ay puso na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos na kahit ano pa ang ginawa ng tao sa atin ay matuto tayong magpatawad, matuto tayong umunawa. Kasi tayo nga no? Sino ba tayo? Isang makasalanan. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Ganun na tayo kamahal. Kung kaya't yun din ang gusto niya na gawin natin sa ating kapwa. Di ba, parang nakakahiya naman kay Lord, no? Na hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Si Lord nga pinatawad tayo. At ang sabi pa ng Diyos, 77 times tayo magpatawad. Ganun kadaming beses. 70 times 7 tayo magpatawad. So, anong dahilan natin para magkimkim ng sama ng loob para sa ibang tao? Diba? Minsan yung taong kagalit mo o taong kinikimkiman mo ng sama ng loob, baliwala na nga sa kanya eh. Siya natutulog na mahimbing. Siya okay lang. Tapos ikaw nagkikimkim ka ng sama ng loob na hindi ka makatulog ng dahil doon. So, i-surrender natin yun sa Lord. Ipag-pray natin. Hindi madali dahil may mga pagkakataon talaga na hindi mo makalimutan yung ginawa sa'yo. Pero, in time, papapatawad mo rin yan basta't isuko mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Sapagkat walang imposible sa ating Diyos na buhay. So, tuloy natin. Sabi dito, how do you feel after you've spent time with a good friend? Maybe you feel more relaxed, you have a spring in my step, or you find that you have the courage to keep going. Diba kapag tayo ay kasama natin yung best friend natin, yung kaibigan natin, yung good friend natin, relax tayo, masaya tayo, at talagang alam mo yung andun yung courage mo na magpatuloy kasi siya yung nag-i-encourage sa'yo, siya yung nagpapalakas ng loob mo, siya yung bumubuhay ng pag-asa mo, kasi mabuting kaibigan siya. Ganon din si Lord sa atin, di ba? As our best friend. And sabi dito, you might even find yourself loving others better because you feel so loved. Parang wala nang kapantay nararamdaman mo because itong kasama mo, itong kaibigan mo ay mahal na mahal ka.
katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang sarap ng tulog natin. Ang sarap ng pakiramdam natin na tayo ay at peace, na tayo ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pag-ibig na nag-uumapaw mula sa Diyos, na hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo na kahit may problema ka, kahit na dumaranas ka ng mga iba't ibang pagsubok, may sakit ka, pero nandun yung joy, nandun yung peace, na hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mong yun. Because si Lord lang makakapagbigay ng pakiramdam na yun sa atin. Kasi ganun siya kung magmahal sa atin ng mga anak niya. And sabi pa dito, the ripple effects of living in God's love is just like this and more. So, ganun, di ba? Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At I'm sure nararamdaman din po ninyo yan. And you can't help but love others when you know and experience how much God loves you. Kapag alam mo yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo, at alam mo kung gaano kanya kamahal, yun din yung maipapasa mo sa iba. Yun din yung maipapadama mo sa iba. Yun din yung hindi mo mapigil na pag-ibig para sa kanila na kahit pa mahal kita. Di ba? Yung nagiging unconditional na rin yung love mo kahit hindi madaling gawin. Pero hindi perfect, di ba? Kasi nobody's perfect naman, si Lord lang talaga ang perfect. Pero at least nandun yung desire ng puso mo na magawa mo ito dahil ito yung nag-uumapaw sa puso mo. Kaya nga, sige lang po, no? Hayaan nating mag-overflow yung love ni Lord sa atin. Kasi pag nag-uumapaw na yan, wala ka ng choice kundi ipamigay na to, ibahagi na to. At kahit di mo sinasadya, pag-ibig na yung naipapasa mo sa iba, sa kapwa mo. Yung nagtataka ka na, dati hindi mo ako ganito. Dati, pag away, kung away, di ba? Dati, pag siniraan ka, talagang sisiraan mo din siya. Yung laging may pagganti. Hindi mo naiisipin yung gumanti. Kasi alam mo yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo, nag-uumapaw. Love na lang yung ibibigay mo. Pang-unawa, pagpapasensya, pagmamahal. Di ba? At yun yung bagay na hindi natin kayang gawin kung wala tayo sa Panginoon. Apart from the Lord, we can do nothing. Siya lang talaga ang nakakagawa ng imposibleng bagay. Talaga napaka-imposibleng magmahal ng kapwa, lalo na yung mga taong kaaway mo. At magpatawad ng 70 times 7. Di ba? Sabi nga napaka-imposible talaga maging Kristiyano, maging anak ng Diyos. Pero salamat na lamang dahil merong Diyos na unang nagmahal sa atin kung kaya't kaya nating magmahal ng iba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is the life we are invited to. Ito yung klase ng buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Ito yung buhay na gusto ng Diyos na mapayapa, masagana, masaya, may kagalakan. A life that knows and relies on the love of God. Yung ang buhay mo na sa Diyos lang umaasa, na siya lang talaga ang sentro ng buhay mo. And a life that knows and relies on the love God has for us and then loves others because of it. Yung buhay na sa kanya mo lang inaangkla, na maipasa mo yung pag-ibig niya sa iba, maipadama mo yung pag-ibig niya sa iba, na dahil sa pag-ibig niya nawala pati takot mo, nawala pati pag-aalala mo, o nawala pati yung mga bagay na nasa thoughts mo na hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga vices mo, pati yun, lahat nawawala. Lahat yung kaya mong isuko lahat sa Diyos. Kasi mahal mo siya eh. Dahil una siyang nagmahal sa'yo. Dahil kapag nag-uumapaw na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, lahat na ng nararamdaman mo, positibo na. Diba? Pati yung ipapadama mo sa iba. Kasi siya na yung, because God is love, and love is God. Sabi pa dito, sa verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Kasi alam ng Diyos na ang mundong ito ay punong-puno pa ng temptations, pagkakasala, at mapuprovoke tayo,
Matetempt tayo na gumawa ng kasalanan kung kaya't kailangan alam mo yung identity mo sa Panginoon. Alam mo na mahal ka ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang dapat na siyang nag-uumapaw sa puso mo. At sabi sa verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Ayan ha, uulitin ko. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pinapawi ng Lord ang lahat ng anumang takot na meron tayo. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So be very careful sa bagay na yun. Kapag nakakaramdam ka ng takot, hindi sa Diyos yan. Isuko mo agad sa Panginoon, idulog mo sa Kanya, ipanalangin mo, at tanggalin mo talaga yan sapagkat pairalin mo yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Hayaan mo kumilos ang Panginoon sa iyo. Para nang sa ganun, hindi mo ma-entertain yung mga takot na yan. Dahil ang linaw na sinasabing ang takot ay hindi sa Diyos. Pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot na meron tayo. Tatanggalin yan dahil hindi yan sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon no? Sa mga reminder niyo ito. And sabi pa dito, today, how will you discover the love God has for you? Paano madidiscover yung pag-ibig ng Diyos na meron dyan sa puso mo? Iyan ay kung kaya mo nang magmahal ng kaaway. Yan ay kung kaya mo nang magpatawad ng 70 times 7. Kung yan ay kaya mo nang umunawa, magpasensya, hindi matakot, hindi mag-alala. Diyan mo mapapatunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nananahan na sa iyo. At i-check natin yan no, sa ating puso. Gaano ko nga ba kamahal ang Diyos? Meron ba akong mga taong hindi ko pa napapatawad hanggang ngayon? Meron bang mga tao na hanggang ngayon galit pa rin ako? Meron pa rin ba akong mga taong hanggang ngayon ay sama ng loob pa, yung nananaig para sa kanila? Baka meron pang mga ganun sa ating mga puso ay isuko na po natin yun sa Diyos. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang sarap pong mabuhay sa mundong ito na masarap kang nakakatulog, magaan yung pakiramdam mo dahil punong-puno ka ng kagalakan mula sa Diyos, na kahit ano pa man ang mangyari, hindi ka matatakot kasi alam mo yung pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa iyo. Dahil alam mo na pag nandun ang pag-ibig ng Diyos, nandun ang kanyang provisions, nandun ang kanyang protection, nandun ang kanyang kaligtasan, yung pag-iingat, lahat nandoon, di ba? Hindi niya tayo pababayaang mapahamak, iingatan niya tayo. So, ang sarap ng pakiramdam ng ganun. And when you know and experience the love God has for you, everything changes. Di ba? Talagang maraming pagbabago kapag alam natin na yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Nagbabago ang pananaw ng buhay natin, yung perspective natin, nagbabago yung pakitungo natin sa ating kapwa, nagbabago yung itsura natin kasi nag-glow because of God's love, di ba? At hindi ka na laging simangot, hindi ka na laging irritable, hindi ka na laging naiinis, sumisinghal, di ba? Kasi nandun na yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nagbabago yun inside and out. From inside out, di ba? So, kasi pag ano yung laman nito, ng puso mo, siyang lalabas dyan. At kung ano din yung laman ng isip, siya din lalabas. Di ba sabi nga natin, watch your thoughts? Because yung thoughts mo, yun yung magiging emotion and action mo. At yun din yung magiging bukang bibig mo. So, maingat tayo sa kung anong laman ng puso at isip natin. So, i-check natin, tunay ba na meron akong personal na relasyon sa Diyos? Tunay ba na nagtitiwala na ako sa Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay, patungkol sa buhay ko? Kasi kung hindi pa, ay isuko natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Kilalanin natin siya. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Kasi yun yung pinakamahalaga eh. Yun ang tunay na magliligtas sa atin at magbibigay ng buhay na walang hanggan.
Kapag isinuko na natin ang ating mga kasalanan, aminin na tayo nagkasala, at maniwala ka po, paghaharian ka ng Diyos, at tunay na magbabago ang buhay mo, sampu ng iyong pamilya. Kaya naman po, kung sa tingin mo at nararamdaman mo ngayon na ikaw ay kinakausap ng Diyos upang isuko mo na ang lahat ng iyan sa Kanya, ay manalangin ka. Ipagdasal mo yan at idulog mo sa Diyos na, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Pagharian mo ko, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at tunay kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. At baguhin mo po ako. Samahan mo po ako sa lakarin ng aking buhay. Amen. Diba? Yan po yung maging panalangin natin. Kasi po ang Diyos ay gusto niya manahan siya sa puso natin. Makasama natin siya. Nang sa ganun, magkaroon na ng pagbabagong buhay natin. Kung sa tingin mo yung buhay mo paulit-ulit na lang, bakit laging ganito, laging magulo, laging madilim, laging mahirap na para bang may kulang sa puso mo, maaaring si Kristo na yung kulang. At huwag mo nang hayaan na tumagal pa ang panahon na sa kabila ng patuloy na paglapit ng Diyos sa'yo ay tanggi ka naman ng tanggi. So ito na yung pagkakataon. Bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na makakilos sa buhay mo. Kasi mahal na mahal ka niya. At napaka-saya na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Dahil kapag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, nagiging maayos ang lahat. Hindi man perfect yan kasi ang Diyos ang kumikilos. Kaya po, pilitin natin at gawin natin ang nais ng Diyos na ipagawa para sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa reminder mo today, Lord, tungkol sa iyong pag-ibig kung gaano mo kami kamahal. Maraming salamat sapagkat buhay ka, Panginoon, dakila at makapangyarihan. Na kapag kami ay umasa sa iyo, Panginoon, magiging maayos ang takbo ng aming buhay. Magiging magaan ang aming pakiramdam at mararanasan namin ang kagalakan at kapayapaan sa iyo lamang nagmumula. Maraming salamat, Lord, kasi ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kung kaya't kaya naming magmahal ng ibang tao, ng mga taong nananakit sa amin, mga taong nakagawa ng hindi tama sa amin. Maraming salamat, Lord. Dahil sa pag-ibig mo, natuto kaming magpatawad. Natuto kaming magmahal. Natuto kaming magbigay. Natuto kaming magpasensya, umunawa. Hindi perfect, Lord, pero nandun yung desire ng puso namin, Panginoon, na kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pagpo-provide mo ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, dahil buhay ka. Salamat sa pakikinig mo sa aming mga hinaing, sa aming mga bagay na hinihingi sa iyo. Salamat sa katugunan mo sa aming mga panalangin. Salamat, Lord, kasi alam namin na kahit ano pa man ang pagdaanan namin sa buhay namin ito, may kakampi kami, may katulong kami, may katuwang kami, may Diyos kami na handang tumulong magmahal, umunawa, magpasensya at magpatawad. Maraming salamat po. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga bagay na nagagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan, pagsisinungaling, sa mga bagay na hindi tama sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung meron pa kaming mga sama ng loob sa aming mga puso na hindi pa namin mapatawad ang aming kapwa hanggang ngayon. Patawarin mo kami, Panginoon, palayain mo kami sa mga bagay na ito. Isinusuko po namin ang lahat ng ito sa iyo, Lord. At hayaan mong ikaw na lamang ang siyang manahan sa aming puso. Ang pag-ibig mo na lang ang siyang mag-umapaw. Nang sa ganun, Lord, ay magkaroon ng kapayapaan sa loob ng aming tahanan, sa loob ng aming mga trabaho, sa aming kapitbahayan, sa aming kapaligiran, Panginoon. Idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Puspusin mo ng iyong pag-ibig ang mga leaders na mahawak ng bansang ito. Nawa, O Diyos, dumating ang pagkakataon na ikaw ang maghari sa kanilang mga buhay nang sa ganun, Lord,
ay matutunan nila na laging umunawa at magmahal sa mga taong kanilang nasasakupan. Maraming salamat, Lord God, and continue to bless ng lahat ng mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Pagpalain mo sila, Lord, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Samahan mo sila po, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Pagalingin mo sila, Lord, sa kanilang mga karamdaman. At I know, Lord Jesus, na Ikaw ang siyang maghahari sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, upang magkaroon ng maayos na direksyon ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa ng kanilang pamilya. I-bless mo rin, O Diyos, ang ating House TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International at ang Global Life University at ang lahat ng mga churches sa buong mundo, Panginoon, at ang mga kapastoran, mga leaders, mga taong naglilingkod sa iyo. Patnubayan mo sila, Panginoon, at patuloy na makapag-share kami, Panginoon, ng mabuting balita sa mas maraming tao. Salamat, Lord Jesus, for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your gentleness, for your goodness, for your faithfulness, and for your grace. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope na magsama-sama po ulit tayo on Monday para po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Moms TV at sa God Loves You at sa ating pong YouTube channel. At bukas po, linggo, huwag umabsent no, sa inyo po, sa ating pong worship service. Saang mang church kayo nagsisimba, please do not absent. Face-to-face man yan, online worship service, mag-attend po tayo sapagkat yun po yung pagkakataon natin na magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Okay po? And I hope na sa mga hindi pa po nakapollow ay mag-follow po kayo sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, mag-subscribe po kayo. Para lagi po kayong manonotify kapag meron po tayong mga live na tulad nito, may mga uploads. Kasi pag hindi po kayo nakapollow, hindi kayo manonotify. Kaya yung iba po hindi nakakapag-attend dito o nakaka-join sa ating pong devotion. Kaya yung iba nagtatanong, Ate Mouse, ba't di kita makita? Hindi ko makita yung live mo. Ay, baka po hindi kayo nakapollow. Okay po? So, i-check ko lang po. No? Salamat po, Ate Marilyn, for your life. Salamat sa pag-attend. Salamat sa pag-join sa ating pong devotion everyday. And mamaya po pala, announcement, no? I hope nakita na ninyo ang announcement natin. We have 12 days before Christmas, low carb tips and guide. Yan. So, nagbabalik live po ang kwentuhang pangkalusugan starting kahapon at meron tayong 12 days before Christmas na low carb tips and guide na I hope mapanood ninyo mamaya. 10 o'clock po yan ng umaga. Yan, sa mga Ate Mavs TV followers natin dyan na mga naglo-low carb o kahit di kayo naglo-low carb, I'm sure may matututunan po kayo sa ating pagla-live na yun. So, see you mamayang 10 o'clock po. And, ayan. So, thank you po for watching. Ate Belia Baharo, Ate Jenny Lobo, and Ate Lucy. And kay Pastor Alvin Azul Banda. Salamat. Salamat po, Pastor. Hello po sa inyo. God bless po. Thank you po sa inyong panunood. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat and I hope na magkita-kita po tayong muli bukas, Monday, para po sa ating pong daily devotion live. Maraming salamat. God bless everyone. And always remember, God loves you. Bye-bye. God bless Ate Marilyn. Thank you, Lord.